Ito ang pinakamainit na balita. Nagimbal ang palasyo at pinasinungalingan ng Marcos administration ang claims ni dating Pangulong Duterte sa Senate hearing na bumaba ang crime rate noong kanyang termino. Ayon sa palasyo, mas safe umano ang administrasyon ni Pangulong Marcos ngayon kumpara sa dating administrasyon ni Pangulong Duterte. Kumusta mga kababayan? Welcome back sa News Info PH. At sa mga bago pa lang, huwag mo kalimutan na mag-subscribe at pindutin ang bell button para lagi kang updated sa mga maiinit nating issue na tinatalakay araw-araw. Viral ngayon sa social media ang buwelta at dipensang pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin para sa Marcos administration sa sinabi ni dating Pangulong Duterte na tumaas ang mga kriminal na aktibidad mula nang maupo si President Bongbong Marcos Jr. sa Malacanang. Ayon nga kay Bersamin, with all due respect to former President Rodrigo Duterte, there is no truth to his statement that crime remains rampant in the country. There has been widespread decline in crime across the board. Moreover, we have achieved stability and maintained peace and order in our country without foregoing due process nor setting aside the basic human rights of any Filipino. Pinasinungalingan ni Secretary Bersamin ang lahat ng pahayag ng dating Pangulo at mas safe umano ang administrasyon ngayon ni Marcos kumpara sa administrasyon ni dating Pangulong Duterte. Pag-usapan natin ngayon, itong tanong na ito. Alin ang mas ligtas na panahon? Panahon ni PRRD o panahon ng Marcos Jr.? So ayan mga kababayan, ang katanungan natin sa video na ito, ano ba ang mas ligtas mga kababayan kung ikaw ang tatanungin? Panahon ni President Rodrigo Roa Duterte or panahon ngayon ni President Bongbong Marcos Jr.? So panoorin natin to. Kasi Comment mo lang dyan mga kababayan, no? Ang sagot mo dyan, i-comment mo lang sa comment section below kung ano ba ang mas ligtas na administrasyon. sa Senate hearing nung Lunes, nagbitaw ng salita si PRRD na bumalik na ang karahasan o krimen sa mga kalsada. Mas delikado na ang kalagayan ngayon ng bansa. Hindi na safe. Nako, nag-react kagad ang Malacanang. Umalag, Malacanang dito kabayan. Sumagot, Executive Secretary Lucas Bersamin, sabi niya, with all due respect to the President, mas safe ang Pilipinas ngayon, panahon Mas ni safe. President Marcos Jr. Mas safe di umano ang administrasyon ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos kumpara sa administrasyon ni President Duterte ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin mga kababayan. Yan. Pati ang DOJ Secretary nagpahayag din. So, alin ba ang totoo? Sino ang makakapag-sabi kung alin ang mas ligtas na panahon, PRRD or Marcos Jr.? Tanging makakasagot lang dyan mga babayan ay ang reaksyon ng taong bayan. Reaksyon mo kabayan, no? Sa comment section mo yan maipapadama kung kanino bang administrasyon ang mas safe. Makakapagsabi ang taong bayan. To taong bayan. Dahil ang taong bayan mismong naglalakad. Hindi yung Executive Secretary, DOJ Secretary, nakasakay man niya with escort pa yan. Naka-sports car yan or naka-kotse na bulletproof yung Executive Secretary na yan. So, ang tanging makakapagsabi lang yan na mas safe ay ang taong bayan. Yan, hindi nila alam kung ano ang nangyari sa daan, lalo na sa gabi. So, ang taong bayan, yung naglalakad. So, ito, may online survey ni Third Floor Studio. Salamat, Yusek Marlon and Yusek Pamela. Ang tanong sa survey is, sa sitwasyon ng peace and order o krimen, bawal na gabot sa ating bansa ngayon, alin ang mas ligtas? Panahon ni PRRD o panahon ng Marcos Jr.? Ito po ang resulta ng botohan online survey. 8,500 votes ang recorded na
This is 11 hours ago. 98% among the 8,500 nagsabi mas ligtas ang bansa sa panahon ni PRRD. Ayun, taong bayan na nagsalita mga kababayan na sa survey mga kababayan, 98% ang nagsabing mas safe ang panahon ni President Rodrigo Roa Duterte. 2% lang ang nagsabi mas safe ang bansa panahon ni Marcos Jr. So ano yan? Wala na. Ayan na. Nalampaso na. Hindi maitatanggi, Na- nilampaso na. na Nilampaso butata. na sa eleksyon. Nilampaso na naman Ito na, sa mga hatol survey. ng taong bayan ito. Basahin ko lang yung mga comments ha. Mhm. Sabi ni Varos 1199, PRRD, hindi mo man mabasa ito, maraming salamat sa iyo. Ikaw ang bukod tanging presidente ng Pilipinas Tama. na kikilalanin ko. Mahal na mahal ka namin, PRRD. Wow, with emotion, ano? Oo. Si Yan, oh. Paabot ng Bobot ating Delio, kababayan yan. safe Mensahe ng ang ating, Pilipinas sa kababayan. panahon ni PRRD. Salamat at siya ang presidente sa panahon ng COVID-19. Idagdag na natin yung Marawi Seeds. Maraming salamat po PRRD. Mabuhay ka. Wow. Si Maria Ficatubig. Yes po. Mas ligtas sa panahon ni PRRD. Kahit 10 oras ng gabi ay nakakapaglakad ka na walang kinakatakutan. Agree ba kayo dito? Si Totoo yan mga kababayan, no? Nung panahong administrasyon ni President Duterte ay naging safe nga kahit ako mga kababayan, no? Kahit saan ka maglakad ay safe na at wala nang mga durugista or mga tambay dyan sa labas, no? So ang tangi lang naman na nafe-feel na hindi safe ay yung mga kriminal, mga pusher, sila lang naman yung mga natatakot noong panahon ni President Rodrigo Roa Duterte dahil alam nila na ayaw ng Pangulo ang mga durugista at mga kriminal mga kababayan. Enjoying Life Mercado. Sabi niya, yung 2% mga bayad na trolls. Mabuhay Bayad na ang trolls, mga yung mga Duterte, 2%. mabuhay ang mga Pilipino. Oh, 'di ba yung Karen ngayon, may mga trolls na talagang sumasagot sa mga ganitong post para magmukha na mas maganda ngayon. So, Totoo, mga baka kababayan. trolls niya ito eh. Ano ma'am? Si Virgilio Amado, mas ligtas po ang mga kabataan noong panahon ni PRRD. Yun. Mary Valencia, only PRRD ang nagmamahal sa taong bayan. Maraming salamat po sa inyo, sir. God bless you and keep you always. We love you. Totoo talaga yan mga kababayan, no? Itong si President Rodrigo Roa Duterte ay laking mahirap kasi ito mga kababayan, no? At sa haba-haba ng panahon niya, alam niya na kung ano yung problema talaga ng ating bansa mga kababayan. Kaya nga umasenso at naging safe nung mayor pa siya ang Davao mga kababayan dahil tinutugis talaga niya yung mga durugista at mga kriminal mga kababayan. At nung naging presidente nga dahil binoto ng taong bayan via landslide votes mga kababayan nung eleksyon ay nagtakbuhan niya, kanya-kanyang takbuhan yung mga sindikato at mga durugista mga kababayan. So naging payapa at naging safe ang ating bansa mga kababayan dahil sa administrasyong Duterte. Mga kababayan, babasahin natin ang ilang komento, no, ng ating taong bayan. Kaya ikaw din mga kabayan, i-comment mo ang iyong reaksyon dito sa video na ito at kung anong masasabi mo, kung mas safe ba ang administrasyon ni President Duterte or mas safe ang administrasyon ngayon ni President Bongbong Marcos. Ayon kay Angga Buyok, PRRD ang safest, the best president siya. So the best president talaga itong si President Duterte ayon sa ating mga kababayan. Ayon naman kay Maria Fe Gilay, PRRD administration, safe and peaceful ang bayan namin. Natakot ang mga vangag, almost nag-surrender. Meron iba, wala, pero tahimik sila. Walang makakapantay kay PRRD with his political will. Nakakamisyon. Totoo mga kababayan, no? Kaya nga nung Senate hearing na dinaluhan ni dating President Duterte ay
tila nanumbalik yung administrasyon ni President Duterte at buong sambayan ng Pilipino na naman ang nanood nung Senate hearing na yun, mga kababayan. Kaya naging viral ito sa buong bansa. At yun nga, pinuri itong si President Duterte ng maraming mga Pilipino. So ano yun naman kay Grace Baguio, panahon ni PRRD, pinaka-safe na time. PRRD, the best president. Ayun mga kababayan, no, the best president nga itong si President Duterte. Ayon din kay Roland Pahid, agreed ako dyan sir, kasi sa panahon ni Tatay Digong nawala ang mga adik sa Marikina. Pero ngayon, bumalik na. Ranas ko po kung paano binantaan ng drug addict nung nag-edad ako ng 19 at binastos kami ng asawa ko. Dati, humarap sa amin yung adik na nakalabas yung ari niya. Sobrang galit ko noon. Gusto kong tirahin. Sana yun. Kaya lang naisip ko na mahirap kumuha ng isang buhay. Yung buti na lang dumating si Tatay Digong na wala sila bigla. Kahit umuwi ako noon ng 3 AM, wala na akong takot. Pero ngayon, bumalik na. Sayang ang mga ginawa ni Tatay Digong. Ayun mga kababayan, no, nagbalikan nga ang mga durgist at mga adik sa lansangan, mga kababayan, nung bumaba si President Duterte. Bakit kaya mga kababayan? Incompetent ba itong ating presidente ngayon? Or iba lang ang kanyang pamamalakad, mga kababayan? So ayun mga kababayan, na i-share mo yung reaction mo dito sa video na ito at para ating mabasa at mapag-usapan yan sa next video na ating i-upload.